Land of the free, sweet home of liberty, but it came at such a great cost. Their soldiers brave and true gave their lives for me and you. Thank God for the red, white, and blue. But for freedom, someone had to die. Someone freely took my place. Blood was the price, the supreme sacrifice. Someone died that we might be free. Over the sea, on an old rugged tree, a battle was won long ago. It will not be fought again. We have victory over sin. Thank God for Mount Calvary. Blood bought my freedom. Someone had to die. Someone freely took my place. Blood was the price, the supreme sacrifice. Someone died that we might be free. Jesus died that we might be free. This God who sent a lamb to die for you and me, and with his blood he paid the price to set the sinner free. His love so vast, his grace so real, I cannot comprehend. With arms of strength surrounding me, my broken-hearted man. Creator, Counselor, Prince of Peace, his power cannot be known. Author of life, controller of death, he calls us for his own. Master, Savior, fortress and rock, deliverer and friend, wisdom giver, love and truth, the beginning and the end. Who is this God who calls a man to something he can't do, strengthens, holds, and cradles him, and makes him all brand new? The world would say to choose the one who's qualified and best, but my God says a broken heart is moldable and blessed. Oh, help me, Lord, to be for you a living sacrifice, to yield my will, lay down my way, and give up every vice. Help me love and cherish you
worship at your feet, that I may live and die for you and be a fragrance sweet. Creator, Counselor, Prince of Peace, His power cannot be known. Author of life, controller of death, He calls us for His own. Master, Savior, fortress and rock, deliverer and friend, wisdom giver, love and truth, the beginning and the end. Wisdom giver, love and truth, the beginning and the end. In the life of a man, he has to learn to take a stand. Will he build it on the sand or on the stone? If you choose to serve the Lord, you have to pick up His mighty sword, and first you have to conquer your own home. The Lord said He would come like a thief in the night. Would He catch you doing wrong or doing right? How will your family ever know that you tell them the Lord said so? Are you walking in the dark or in the light? If you're covered in the blood, then get out of the mud. Turn off that TV set and radio. Get on your face in front of God, rule your children with the rod, and go the way the Lord wants you to go. Don't you wait another day, make you walk the Jesus way. Well, the bread of life is the meal you need to eat. Start your day with a talk to Him, let Him clean up all your sin, and spend each waking moment at His feet. If you're covered in the blood, then get out of the mud. Turn off that TV set and radio. Get on your face in front of God, rule your children with the rod, and go the way the Lord wants you to go. Let it go the way the Lord wants you to go. Amen! Okay, salamat sa mga awitin po na atin po napakinggan. Ang blood, no, ng ating Panginoon Jesucristo. There is power in the blood. Amen? Are you washed in the blood? So tayo ba ay nahugasan na ng dugo ni Kristo, mga kapatid? Are you washed in the blood? Amen? So ngayon pong gabi, welcome po sa atin pong verse by verse Bible study in the book of Romans, mga kapatid. At nais ko pong magbigay muli ng another message sa gabing ito about the gospel. At nakapokus pa rin po tayo sa gospel. Sa book of Romans chapter 1, okay, kaninang umaga ay diniscuss po natin yung verse 8, mga kapatid. Verse 8, no, tinalakay po natin ang verse 8. Okay, dito po sa verse 9, mga kapatid, kung titingnan po natin, no, sa banal na kasulatan, ang verse 9, okay, dito po natin may kita. Okay, sa verse 9, sabi dyan, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my
prayers. So dito po makikita natin binanggit ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Roma ang gospel of His Son, the Lord Jesus Christ. Amen? So si Apostle Paul ay nag-serve in the gospel of His Son. So ang Diyos ang patotoo, no? Ang Diyos ang saksi, okay, kung paano naglingkod si Apostle Paul sa gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? The gospel of His Son. So dapat mga kapatid, alamin natin ang gospel. Ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Bible mga kapatid, there are different gospels in God's dispensations. Okay? Merong iba't ibang gospels na pinakita sa Biblia. Ang Biblia mga kapatid is progressive revelation. Alam natin na hindi po ito ibinigay ng Diyos ng isahan na sa isang bagsakan, na inilatag ng Diyos lahat ng kanyang revelation. Kundi ito po ay dahan-dahan, progressively nireveal ng Diyos ang kanyang salita. Hanggang makumpleto ito mga kapatid, at sa panahon natin ngayon ay pinag-aaralan na natin ang complete revelation ng ating Panginoon. Amen? At makikita natin there are different gospels mentioned in Scripture. Okay? So sa mga close-minded, hindi open-minded, hindi matatanggap. Opo, ito pong katuruan na ito. Okay? That there are different gospels, okay, sa Biblia. Amen. So mga kapatid, ito po ang nais nating pag-usapan. Okay, bibigyan natin ng pag-aaral, rightly dividing the word of truth. Opo. So, nais ko po munang batiin ang ating pong mga brethren dito po sa Taal Dispensational Baptist Church, at yung iba po ay nanonood at yung iba po ay nire-replay na lamang ang atin pong Bible study sa online. Okay? Yung mga kapatiran natin, okay, na bago, maganda po na mag-tune in po tayo, okay, para po ma-enjoy natin ang gospel, ng kaligtasan na atin pong natanggap. Amen? At ito po yung gospel of grace, at ano po ang kaibahan po nito sa ibang gospels sa Bible. Amen mga kapatid? So sa mga close-minded, okay, pwede kayong wag manood, pero sa mga open-minded, okay, manood po tayo. Amen? Sa mga nandyan po sa ating online, dito po sa ating Facebook page. Opo. So, nais ko ring basahin ngayong gabi ang mga kasama natin dito po sa comment section. Okay, nag-greet po sila. Okay, una po si Sir Bilendon Ligaspi Arzaga. Sabi niya, good evening po Pastor Ramil and all saints in Christ. Amen. Si Preacher Listy Milina, good evening po Pastor Ramil and to all brethren in Christ, glory to God. Amen. And ako po yan, Ramil Baron the Guardian, grace evening to all. And sabi ni Sir Bilendon Ligaspi Arzaga, watching with Kuya Dines Del Mundo and Kuya Mark Luis Benavista, Cabiles Kingdom of Saudi Arabia. So ingat po kayo dyan, okay, at bless ng Panginoon ang inyong work at ang inyong family. Si Sister Adelfa Moresca Mendoza Lofranco, ayan, sabi niya, grace evening po Pastor at sa lahat po. Ayan mga kapatid, Sister Adelfa ay dito po yan, sa ating church sa Taal. Then sama din natin si Missionary Jess Letargo, grace and peace to all brethren in Christ. Amen, amen. Okay, sabi niya, why gospel matters. Okay, maganda pong yan title na naman yan, okay? Why gospel matters. And then sabi ni Brother Cesar Asal Alcantara, good morning po Pastor Ramil and all brethren, glory to God. Amen.
So dyan po sa Canada, magandang morning dyan sa inyo po. And then, yan. Sino pa ang nandyan mga kapatid? Okay, si Brother Ray Lauron, sabi niya, good morning. Okay, good morning, Pastor. Ayan. So, si Brother Ray Lauron, okay, ay kasama din natin mga kapatid. Okay, so salamat po sa inyo pong pagbati at pag-tune in ngayon pong gabi sa atin pong verse by verse Bible study. Amen? So dito po tayo mga kapatid, sabi ng Bible, no? For God is my witness. Okay, si Apostle Paul ang nagsalita, no, sa Rome, sa mga believers sa Rome, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Okay, so pag-usapan natin mga kapatid ang iba't ibang gospels na pinakita po sa banal na kasulatan. Amen? Okay, so manalangin po muna tayo mga kapatid. Let's pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po muli sa inyong biyaya na kami po ay noon ay muling mag-aral ng inyong salita, rightly divided, at patuloy na maunawaan namin ang gospel na nagliligtas sa panahon namin ngayon. Ang iyong gospel ng biyaya na kung paanong namatay si Kristo para sa aming makasalanan, inilibing at nabuhay namang muli. At makita namin ang distinction, ang kaibahan po nito sa ibang gospels na may kita din po sa banal na kasulatan sa iba't ibang kapanahunan. At salamat Panginoon na meron kaming Holy Spirit at na siya pong gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Tulungan niyo kami na maging open-minded at ang salita ninyo lamang ang maging final authority ng amin pong paniniwala. Lalong-lalo na Panginoon sa gospel ng kaligtasan. Kayo po lamang ang maluwalhati, gamitin niyo akong instrumento. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, mga kapatid, at pag-usapan natin yung apat na distinction ng gospels na makikita po sa banal na kasulatan. Oho. So alam natin that ang God's plan ay meron pong dalawang realm. Oho, meron pong programa o plano ang Diyos para sa lupa at meron din po siyang programa or plano para sa langit. Doon pa lamang po mga kapatid sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. So hindi binanggit na God created the universe, kundi sinabi doon God created the heaven and the earth mga kapatid. Amen? So ang Panginoon ay meron pong dalawang programa, okay? Ang programa niya sa langit at programa niya para sa lupa mga kapatid. So nakita natin sa mga nauna nating pag-aaral na yung program ng Diyos, okay, for heaven ay tinawag nating mystery program. Amen. At yung programa ng Diyos para sa earth, ito po yung prophetic program. So meron tayong mga verses patungkol dyan at pwede niyong panoorin yung mga naunang videos natin kung kayo po ay bago pa lamang sa atin pong online Bible study mga kapatid. Amen. So sabi po ni Sister Florencia Cesar, good evening, grace evening po Pastor. Amen, amen. Okay. Okay mga kapatid, okay, mayroon na lang nag-chat sa akin. So, dito naman mga kapatid sa atin pong pag-aaral, na makikita natin that there are major, okay, 4 major distinct gospels in God's plan mga kapatid. Okay, number 1, no, yung God's gospel of the kingdom. Okay, gospel of the kingdom. Number 2, the gospel of the grace of God. Okay, 4 po ito, no? Number 3, another gospel. Okay? And number 4, the everlasting gospel. So diyan po iikot sa 4 na gospel ang atin pong pag-aaral mga kapatid. Amen?
So, dito po sa atin pong introduction, the word gospel means good news. Amen po, mabuting balita. Is there one gospel in the Bible? Okay, meron lang bang isang gospel sa Biblia? Okay, many think there is only one gospel message in the whole Bible. Maraming nag-iisip na isa lang sa buong Biblia, maraming nag-iisip na isa lang po. Okay, it is true. Okay? Nakikita ba yung ating yung ating screen diyan, yung ating wait lang po Okay. So, dito po nakikita naman pala. Sorry. So, it is true that there is only one gospel to be preached. To be preached, in this dispensation. Tama po na dapat meron lang isang gospel na ipangaral na magliligtas po sa panahon natin ngayon. Okay? Dispensation of grace. Okay, si Sister Chris Apaya Catalo, sabi niya, grace evening po pastor at sa lahat ng mga kapatiran. Amen? Grace evening po at Sister Chris ay patuloy lang man po tayo. Amen? So, mga kapatid, sabi ng Galatians 1:6, okay, and 9 hanggang 9. So sinabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, okay, na pag merong nag-preach ng another gospel, yung mga pinerbert na gospel, hindi yung gospel na pinangaral namin sa inyo, ay sila'y itakwil o sila'y sumpain. Let them be accursed. Tama, mga kapatid? So, kailangan isang gospel lamang ang i-preach. Okay? Ang ipangaral sa mga taong wala pa kay Kristo, wala pang kaligtasan. At yun po ang makapagligtas na gospel na pinangaral ni Apostle Paul. Amen. So yan po yung gospel na ni-reveal sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Galatians 1:11 hanggang 12. So, but there is certainly more than one gospel in the Bible. Tandaan natin iba-iba po ang panahon sa Biblia, iba-iba ang dispensations sa Bible. That's why, mga kapatid, there is certainly more than one gospel in the Bible. Okay? So sa mga close-minded, okay, hindi nyo i-consider po ito. Sa mga sarado ang utak. Pero sa mga seeker, mga naghahanap ng truth, okay, magiging interesado po ito sa inyo. Dahil po nakataya dito ang kaluluwa natin, mga kapatid. Kaluluwa po ang pinag-uusapan natin. Nagsisimba ka nga every Sunday, okay, every prayer meeting, nandun ka sa church, pero pag tinanong kung paano ka naligtas, kung ano yung gospel na nagligtas sa'yo, wala kang alam sa gospel. Tama? Bakit? Hindi mo pinag-aralan. Hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-rightly divide. That's why, hindi mo nalaman. Sabi ng Bible, kapag naitago sa iyo ang gospel, it is hid to them that are lost. Pag hindi mo nauunawaan, hindi mo alam ang gospel, ibig sabihin, ikaw ay lost. Hindi ka ligtas at binablind ka ni Satan. Binablind niya ang isip mo sa gospel na makapagliligtas. That's why, mga kapatid, pag-aralan natin personal. Ano yung gospel na nagligtas sa atin, mga kapatid? Sapagkat, ang kaluluwa po natin ang nakasalalay. Eternity po. Mahirap po, no? Pag nagkamali tayo. Eternity is long to be wrong. Amen. Kaya dito palang paghandaan na natin. Huwag ka agad-agad maniniwala sa mga nangangaral. Maging ako, huwag ka kaagad maniwala sa pinipreach ko. Ikaw mismo ang mag-search.
sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ikaw mismo, magsuri dahil nakasalalay po dito ang kaluluwa mo, kapatid. Kaluluwa mo, kaibigan. Okay? So, pagtiwalaan mo ang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. So mga kapatid, the gospel, okay, in the Bible, makikita natin dito, the Lord Jesus preached. Amen? Sabi ni Missionary Jess, ayan, meron siyang nilagay po na verses dyan. Ayan, basahin niyo po yan mga kapatid, may mga verses po dyan. But if our gospel be hid, sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, pag itinago ang ating gospel, it is hid to them that are lost. Di ba maliwanag? Pag hindi mo alam ang gospel, edi lost ka. Dapat alam mo, hindi nakatago sa'yo. Amen, mga kapatid? I-verify mo sa scripture. Maging katulad tayo ng mga Berean believer. They search the scriptures daily whether those things are so. Amen, mga kapatid? Okay? So, the Lord Jesus preached the gospel of the kingdom. Tama, mga kapatid? Matthew chapter 4 verse 17, Jesus proclaimed or preached the gospel of the kingdom. Amen. And sent his disciples to preach the same message. Saan makikita? Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Gospel of the kingdom. Ang pinipreach ni Jesus Christ, ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verses 1 hanggang 2. Repent ye. Sino ang kausap? Israel. Mga Hudyo. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Tama? So yun po yung preaching ni John the Baptist, ni Jesus Christ at ng 12. Pupunta lamang po ang 12 sa Israel, to the lost sheep of the house of Israel, hindi po sa Gentiles. Go not into the way of the Gentiles. Bakit? Kasi ang kingdom, ang gospel of the kingdom, okay, exclusive lamang po yan para sa Israel. Good news yan, no, na para sa Israel. So the gospel of the kingdom was simply the good news that the prophesied kingdom was at hand. Amen. Sabi ni Sister Arlene Sarte, gandang gabi po. Amen, amen. So kapatid, no, mga minamahal, ano yung kingdom at hand? Okay, ano yung kingdom at hand na pinoklama noon para sa Israel? Amen? So that is the literal kingdom. Literal, physical yan. Oo, na itatayo ni Kristo dito sa lupa. Pag binasa niyo yung Luke chapter 1 verses 31 hanggang 33, no, uupo si Kristo sa trono ni David at maghahari sa Israel magpakailanman. Di ba mga kapatid? So ang gospel na yan, the gospel of the kingdom, no, ito po yung national. Nation po ang pinag-uusapan. Israel, hindi universal. At ito po ay political. Oho, national and political. Amen. Hindi siya mga kapatid yung katulad ng gospel of grace na spiritual. Ito po talaga earthly. Oho, earthly. No, na talagang may literal na hari, literal na kaharian na itatayo talaga dito sa lupa mga kapatid. Amen. At makita niyo po mga kapatid yung gospel of the kingdom, hindi po ito nakapaloob sa mystery program. Oho, nakapaloob siya sa prophetic program ng Diyos. Tama, pinag-aralan natin yan, no, I think kahapon. Oho. So the gospel of the kingdom was for Israel. Amen. Ino-offer dyan yung earthly kingdom ni Jesus Christ. Okay? Pero nireject yan ng Israel. Diba? Hindi nila pinaniwalaan. Kaya nga, sinasabi natin, yung kingdom
nagdiminish siya hanggang ito ay na-postpone, yung kingdom at hand ay hindi na-establish sa panahon ito. Okay? In the future, pag nawala na ang body of Christ, tapos na ang mystery program ng Diyos, ira-rapture na ang body of Christ, balik na po, i-re-offer na ang kingdom para sa Israel. Ipipreach ulit yung gospel of the kingdom sa tribulation period. Amen, mga kapatid? Okay, next. Next, mga kapatid, dito po meron tayong chart ng gospel of the kingdom. Amen? The gospel of the kingdom, kingdom announced. Dito po, Jews rejected the Lord and the gospel of the kingdom. So, nakita nyo po yung timeline sa cross, nireject po ng mga Hudyo ang kanilang king. Tama po, mga kapatid? So, kailan na mangyayari ang kingdom na yan? Doon na po sa millennium. 1,000 years dito maghahari si Kristo sa lupa. So, nilagay na po siya doon sa future. So, nandito tayo ngayon sa church age. Amen, mga kapatid? Sana po kung may tanong kayo, gusto nyong maklaro, meron kayong gustong i-clarify sa atin pong study, okay, pwede kayong magtanong, ilagay niyo po sa comment section. Amen? Kung meron kayong katanungan. At kung honest kayo, nag-aaral kayo, nagsisik kayo ng truth, gusto nyong maunawaan ang tamang gospel, okay, pag-aralan natin ano ang pagkakaiba ng mga gospels na ito. Sapagkat kung hindi mo i-study ito, pag-aralan, rightly divided, malilito ka. Confusion yan, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na nalilito tayo. Ayaw ng Diyos na tayo po, ay hindi naliliwanagan. Nais ng Diyos maging maliwanag sa atin lahat, mga kapatid. Amen. Gusto ng Diyos nasa order. Kung hindi mo i-rightly divide ang word of truth, magulo. Paghahaluin mo yung gospel of the kingdom at yung gospel of grace. Diba? Paghahaluin mo yung prophecy at yung mystery. Diba? Hiniwalay nga ng Diyos. Kung ano yung ni-rightly divide, wag nating ipagsasama, mga kapatid. Ganun lang naman, diba? Naniniwala tayo that God is the God of division. Nagdi-divide siya, mga kapatid. Amen. Nagdi-divide siya. Doon pa lang sa Genesis chapter 1, sa creation niya, dinivide niya ang langit at lupa. Dinivide niya. Diba? Yung dagat, alam naman, yung tubig ng dagat, ilalagay sa lupa. Mga kapatid, walang mabubuhay dito na tao. Kung ipaghahalo natin ang creation ng Panginoon. So, merong order ang Panginoon. Maging po sa pag-aaral ng Word of God, sinabi ito ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tingnan nyo po itong timeline natin. Di ba nakadivide siya? Yung cross, nilagay natin doon sa gitna. Di ba? So, before the cross, 4,000 years before the cross, ang tawag natin dyan, Old Testament. Bakit po? Okay, kasi po, sa cross, nag-start ang New Testament. Hebrews chapter 9, verse 15 hanggang 17. Kung hindi mamamatay ang testator, ay walang bagong testamento. There must be a necessity of the death of the testator, mga kapatid. Sana naunawaan natin ang atin pong pinag-aaralan, mga kapatid. Okay? Mahal natin ang kaluluwa ng tao. Ayaw nating mapunta sa impyerno ang tao. Ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre, ang ating kaluluwa ayaw natin mapunta sa impyerno. Kaya, dapat, mga kapatid, mag-aral tayo ng maayos. Sundin natin ang tinuturo kung paano pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen.
So sa cross nag-start ang New Testament, yung church age, yung mystery program, mga kapatid. So nasa panahon tayo ngayon ng dispensation of grace. Mystery program na kung saan si Apostle Paul ang binigyan niya ng ministry, ng message ng grace, mga kapatid. Siya po yung dinispense ng grace. Siya yung binigyan, katiwala ng grace para maipadala sa atin. Kasi ang Diyos gumagamit ng messenger. Sa bawat dispensations, gumagamit siya ng messenger. Tama, mga kapatid? Okay. So sa panahon ng lumang tipan, alam natin kung sino ang messenger ng Diyos para sa Israel, si Moises. Kaya ang sinusunod nila si Moises. Kaya ang tawag doon, the law of Moses. The law of Moses. The law of Moses. Paulit-ulit. Bakit the law of Moses? Di ba law ng Diyos yun? Bakit sinasabi law of Moses? Kasi nga, si Moises ang spokesperson ng Diyos before the cross. But after the cross, mga kapatid, nag-start ang grace program, ang mystery program ng Diyos at binigay kay Paul, kay Apostle Paul, ang dispensation of grace. Ephesians chapter 3 verse 2, mga kapatid. Amen? So, the millennial kingdom. The millennial kingdom. Sabi ni Ma'am Josa Kabilla, amen. Good evening po, Pastor, and to all the brethren. God bless. Amen. So, nandyan po ang mga definition nilagay po ni Missionary Jess. Okay, pakibasa niyo po yan. The gospel of the kingdom is the good news that the long-promised kingdom of heaven, the messianic earthly reign of Christ, was at hand for the nation of Israel. Okay, so basahin niyo po, ang gaganda po niyan, mga kapatid. Makakatulong yan. Okay, helper po tayo ng joy. Hindi tayo mag-take ng dominion sa inyong mga faith. Helper po kami ng inyong joy. So sabi ni Sir Renaldo Lorzano, magandang gabi po, Pastor. Amen, amen. So, ngayon mga kapatid, nakita niyo po itong chart, the millennial kingdom, dispensationally considered. So dito po, sa panahon ng law, under the law, before the cross, nandun po si Samuel. Basahin niyo yung 2 Samuel chapter 7, okay, verse 10 to 17. Okay? So yung promise na meron na pong king na pinangako for the nation Israel. And then, prinapesay ng mga propeta, Old Testament prophets, marami pong verses dyan, medyo maliliit nga lang, okay? Nandyan po yan. May mga verses po dyan, mga references. Basahin niyo po yan, mga kapatid. Prophets. Okay? Prinopesay yung kingdom o millennial kingdom. And then, pagdating sa earthly ministry ni Kristo, proclaim. It was proclaimed, mga kapatid. Promised, prophesied, proclaim. Amen. Sa Matthew, di ba? Prinoklama. Prenounce. Amen. So iyan din po ay pinagpray ng mga disciples sa Matthew chapter 6, Thy kingdom come, di ba? At meron din mga parables patungkol sa kingdom. Prenounce, prenoclaim, meron silang prayer at meron pang mga parables patungkol sa kingdom. Okay? And then pinako nila ang king nila, pinatay nila, nag-fall ang Israel. Nireject nila ang kingdom at yung king. And then pagdating sa Acts chapter 3, present na naman yung kingdom. Okay, nandun yung mga messenger, si Peter at yung 12. Tama, mga kapatid? So si Peter sa Acts chapter 2, sabi niya, repent and be baptized. Sino ang sinabihan niya? Israel. Dahil ang Israel, sila po yung guilty na pumatay sa kanilang hari. Kaya sabi ng mga Israel, what shall we do? Sabi ni Peter, repent. Baguhin nyo ang isip ninyo. Hindi nyo pinaniwalaan si Kristo, ang Messiah ninyo. Mag-change kayo ng mind. Maniwala kayo, siya na ang
Messiah nyo, ang King na hinahantay ninyo. Repent for the, sabi doon, and be baptized. Magpabautismo kayo sa tubig. Tama? So yun po, kasama ang water baptism, okay, sa kingdom gospel. At meron pang mga signs and wonders dyan, mga kapatid. Di ba? Dahil ang Jew nagre-require ng sign. Hindi sila maniniwala hanggat walang mga senyales. Tayo na mga Gentiles at ang body of Christ, hindi tayo naghahantay ng sign. Hindi tayo Hudyo, mga kapatid. Okay? We walk by faith and not by sight. Amen. Okay? So dito po sa grace, sa under grace, sa dispensation of grace, hanggang ito po'y nag-diminish yung kingdom, natapos yung Acts 28. Okay? Acts 28:28. Ang Panginoon pumunta na sa Gentiles at diniklara, cast away na ang Israel. Lo ami. You are not my people. So ibig sabihin yung kingdom at hand na pre-proclaim hindi na establish dito. Okay? Kasi dahil sa unbelief ng Israel, because of their unbelief. And then there is blindness in part happen to Israel. Nakuha natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, sinugo ng Panginoon si Paul kasi ang Panginoon papunta na sa hintil. Si Paul ang apostle to the Gentiles. So kaya nga sinabi nating postpone ang kingdom. Yung Matthew 28 na commission para sa kingdom sa Israel na pinipreach ng 12 apostles, mga kapatid, postpone yun, mga kapatid. Kaya ang tawag sa atin, Grace Commission. Dahil ang Gospel of Grace, dapat ito ang ating ipapangaral. Hindi yung Gospel of the Kingdom. Dahil hindi yon para sa panahong ito. Dahil ang programa ngayon ng Diyos ay hindi na po para sa Israel, kundi para sa body of Christ. Amen, mga kapatid? Bumubuo ang Panginoon ng body of Christ. Dahil ang Israel ay matigas ang ulo. Stiff-necked people. Kaya, dyan muna kayo, Israel. Postpone muna ang kingdom sa inyo. Pero, pag na-rapture na po tayo, ang body of Christ, na-rapture na. Amen. Yung na-postpone na kingdom, i-re-offer. Yung prelude, dito po sa Matthew 24, amen, ipipreach sa tribulation period, ang gospel of the kingdom. Tama, mga kapatid? Okay, nasusundan niyo po? So the times, sabi dito, the great tribulation, the day of the Lord's wrath on earth, yan. And then sa Matthew 24 verse 14, yan, ipipreach ang gospel of the kingdom. And then, after ng 7 years tribulation, establish na yung kingdom. Provided. Nakita niyo, mga kapatid, di ba? The millennial kingdom, dispensationally considered. So kung ayaw niyo po, ang pag-aaral na ito, sarado ang utak, ay, mga kapatid, ay di mo malalaman kung ano yung tamang gospel na magliligtas sa iyo. Kasi hahalo-haloin mo yung gospel of the kingdom na para sa Israel, ilalagay mo sa panahong ito. So kaya mami-misplace mo yung truth. Kaya nga yung heresy is the reason, ang reason ng heresy, alam niyo po, truth misplaced. Truth misplaced. Na ilagay mo sa maling panahon, sa maling lugar. Ano yung truth? Ang kailangan, rightly dividing the word of truth. Lahat po ng ito, truth. Pero pag yung truth, inilagay mo sa maling panahon, na dapat doon yon sa panahon na yon, magiging heresy siya. For example, mga kapatid, yung mga Seventh-day Adventist, di ba, yung mga Sabadista, yung batas ni Moises, ina-apply nila. Mag-keep tayo ng Sabat. Huwag tayo magtrabaho ng Sabado. Di ba? Pahinga. Di ba? Sa batas ni Moises,
Sabat. O, in-apply nila yon. In-apply nila sa panahong ito. Diba? Bawal kumain ng baboy. O, utos kasi yun, diba? Utos yun, totoo yun, truth yun. Pero sa iyo ba inutos? Kaya nga sa Bible, merong 3 grupo ng tao. Jew, Gentiles, Church of God. Tama po mga kapatid. So kukunin mo yung tamang audience. Kung kanino sinabi yon, kanino inutos yon. Bakit tayo kumakain ng baboy? Bakit hindi tayo nagkikip ng Sabat? Bakit nga ba mga kapatid? Ibig sabihin noon, ginagalang mo yung dispensation. Ikaw ay sumusunod sa tamang method sa pag-aaral ng Biblia. Rightly dividing ka. Tama mga kapatid? So kung hindi ka nag-aalay ngayon ng hayop, hindi ka nag-aalay ng tupa, ng kambing, ng baka, hindi ka pumupunta doon sa templo, para ibuhos ang dugo, para mapatawad ang kasalanan mo, bakit hindi mo ginagawa yon? Kasi alam mo, nasa panahon ka na ng biyaya. Wala ka na sa panahon ng batas. Amen. Si Kristo na ang reality ng mga shadow of things to come. So si Kristo na ang na-offer, in-offer niya ang buhay niya, ang dugo niya, at yon ay sapat na. Kaya hindi na paulit-ulit na ialay ang hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Sapat na po ang inalay ni Kristo. At once na nampalataya ka doon, yun po yung gospel of the grace of God, ang pagkamatay ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay namang muli, yun ho ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Amen. The gospel of the grace of God. So I hope nakita natin yung millennial kingdom. So the Apostle Paul clearly says that he received. Okay, sabi ni Sister Mardy, isang mabiyayang gabi po, Pastor, at sa lahat ng kapatiran dyan sa Batangas. Grace and peace upon us. Purihin po ang ating Panginoon, Diyos na buhay. God bless us all po. Amen. God bless din po dyan sa inyo, Sister Mardy. Amen. So the Apostle Paul clearly says that he received his gospel by revelation of Jesus Christ. Direct revelation ni Jesus Christ kay Paul. Galatians 1:11 hanggang 12. So, it means, which means, it was not made known before him. Tama mga kapatid? May sense ba mga kapatid? May sense ang ating pag-aaral? So, merong nireveal si Jesus Christ kay Apostle Paul. Tama? So, which means it was not made known before him. Kasi kay Paul po nireveal. Sikreto yon, nireveal. When Jesus told his disciples that he was going to die and rise again on the 3rd day, the scripture says that they understood none of these things. Nabasa niyo po ba yan? Yung Luke chapter 18? Basahin niyo po yan mga kapatid. May nabanggit si Jesus Christ sa mga disciples na siya'y mamamatay at mabubuhay muli sa ikatlong araw. Di ba yan yung gospel? Pero bakit sabi dito ng mga disciples, hindi nila alam, hindi nila naunawaan. They understood none of these things. And this saying was hid. Tingnan niyo mga kapatid, nakatago sa kanila, hindi nila alam. Hindi nila maunawaan kasi nga ang pinipreach nila, gospel of the kingdom. Amen. Hindi death, burial, resurrection. Ang ine-expect nila, tatayo si Kristo ng kaharian. Kaya hindi nila maunawaan. Neither knew they the things which were spoken. Hindi nila alam. Hindi nila naunawaan. Nakatago sa kanila yung death, burial, resurrection ni Kristo. Bagamat yan po ay according to the scripture, nakaprophesy sa Isaiah 53 na mamamatay si Kristo. Tama? Na si Kristo po ay magsasuffer
para sa kasalanan, no, for the ransom of many, pero hindi nila alam. Hindi nila maunawaan. Bakit? Kasi ang pinipreach nila, gospel of the kingdom. Literal na kingdom. Amen. So pinaalam lang ito ng Diyos kay Apostle Paul na ito yung gospel na makapagliligtas. Amen. In light of the fact that Paul's gospel is based on the death, burial, resurrection of Christ, 1 Corinthians 15, 1-4, it is clear that the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God are not the same message. Hindi parehas. At kung hindi parehas, mga kapatid, wag nating ipaparehas. Wag nating ipaghahalo. Okay po? Kasi nga hindi parehas. Sabihin mo ngayon, no? Magpakita ka ng verse na yung gospel of the kingdom at yung gospel of the grace of God ay magkaparehas. Mag-aral po tayo, rightly dividing. Okay? So dito tayo mga kapatid sa atin pong chart. So important contrast in the Bible, the four gospels. Amen. Kay Sister Athena Nicole Madrigal at si Nanay Mercedita Ramos, sabi niya, amen. Okay, so the four gospels. Okay, ito po yung timeline natin mga kapatid. Okay, timeline. Gawa tayo ng linya sa gitna, okay, horizontal line. And then sa gitna mga kapatid, maglagay tayo ng cross, mapula dahil sa dugo ni Kristo. Ayan, so ano yung mga gospels dyan? Okay, number 1, before the cross, pinipreach na po yung gospel of the kingdom. Okay, hanggang ano yan sa Book of Acts, pinipreach pa rin yan, transitional book, ang Book of Acts. So dito, the gospel of the grace of God, kay Paul. Ni-reveal kay Apostle Paul. Okay? So, yan po ang paggawa ng timeline, mga kapatid, para hindi tayo magulo. And then, dito rin po, no, sa panahon nating ito, merong pong tinatawag na another gospel. Okay? Another gospel. Okay? Ano yung another gospel? Mamaya malalaman natin. And then, ika-apat, yung everlasting gospel. Okay? Everlasting gospel. So, apat po yan na pag-uusapan natin. Pare-parehas ba yan, mga kapatid? Tingnan natin sa banal na kasulatan. So, before Calvary, okay, alam natin yan, before the cross, under the law yan. Okay? So, tingnan natin yung mga spokespersons at yung mga reference. Okay, sa Bible. Saan mababasa sa Scripture. Sino yung mga tagapagsalita sa gospel na yan? Okay, so dito po, may tao na drawing, si John the Baptist. John the Baptist, sa Matthew chapter 3 verses 1 hanggang 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So una, na spokesperson ng gospel of the kingdom, si John the Baptist. Kalawang spokesperson, walang iba kundi si Jesus Christ. Tama po? Matthew chapter 4 verse 17, Matthew chapter 4 verse 23, Matthew chapter 9 verse 35, Mark chapter 1 verse 14. Yan yung mga references. Okay, ikatlo na mga spokespersons. Okay, the 12 apostles. Okay, so nilagay na lang nating 12 apostles. Nire-represent nito yung 12 apostles. Matthew chapter 10 verse 7. So sila po ang spokesperson ng tinatawag na gospel of the kingdom. Okay, the content. Ano ang nilalaman ng gospel of the kingdom? Okay, 2 Samuel 7:11-13, Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7, Luke chapter 1 verse 31 hanggang 33. Okay, nandyan po ang mga references, mga kapatid. Okay, ano ang content, ano ang laman ng gospel of the kingdom?
It is the literal kingdom that Christ is going to establish to the nation Israel. Tama mga kapatid? Maliwanag po ba? Okay, ang gospel of the kingdom, literal na kaharian na establish para sa bansang Israel. Di ba na paulit-ulit lang tayo dahil na banggit na natin yan kanina. Next mga kapatid, sana tayo. Sana ba? Wait lamang po Okay, dito. Okay. Dito po yung rapture po rapture. Yung araw na yan, mara-rapture ang body of Christ. So church age period sa panahon natin ngayon, church age. Okay, ang ipapangaral na ay gospel of the grace of God. Sino ang spokesperson? Si Apostle Paul. Amen. Apostle Paul, Acts 20:24. Tama? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Okay po? Romans 1:16. Okay, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men according to my gospel. 1 Corinthians 15:1-4. Okay, alam niyo po yan. Yun yung content ng gospel of the grace of God. Okay, kung paanong namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Amen. So ano yung content? Ano ang laman ng gospel of the grace of God? It is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So aling gospel dyan ang pinaniwalaan mo na magliligtas sa iyo? Gospel of the kingdom o gospel of the grace of God? Kayo po mismo ang sumagot mga kapatid. Please, sagutin po ninyo ang tanong na ito. Anong gospel dyan? Dyan pa lang sa dalawa, okay, na tinatalakay natin, alin dyan sa dalawang gospel ang magliligtas sa panahon natin ngayon? Gospel of the kingdom o gospel of the grace of God? Sige po. Okay, dito na tayo sa another gospel. Okay? Kayo po ang makakasagot. Kung kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided, masasagot niyo po yan. Pag hindi, halo-halo na. Pag hindi kayo nag-rightly divide, halo-halo, hindi nyo masasagot. Kaya dapat mag-rightly divide para matukoy mo kung ano talaga ang gospel, ang ebanghelyo na magliligtas sa iyo. Amen? Sabi ni Sir Manuelito Hermoso, the gospel of the grace of God. Amen? So, yan po. Kayo ang makakasagot niyan mga kapatid sa pag-aaral natin ngayon. Sister Georgina Eve, Gospel of the Grace of God. Amen. Salamat sa mga nagre-response. Amen. Ako po ay nagagalak dahil tayo ay nakakaunawa na ang gospel ng kaligtasan natin ngayon, natumbok natin kung ano. Amen. Yan ang desire ng Diyos. Lahat ng tao maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. Amen po. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Okay? Kasi pag pinaghalo mo yan, ang gospel of the kingdom at gospel of the grace of God, ano ang mangyayari? Heresy. Ito na po yung another gospel. So dito na tayo sa ikatlo. Pag pinaghalo mo yan, magiging another gospel yan mga kapatid. Okay? Another gospel. So ano yung another gospel? So dito po ang spokesperson ng another gospel, sino ho? Ministers of Satan. Matindi po ito mga kapatid. Totoo ba yan? Ayan, sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15.
Galatians chapter 1 verses 6 to 8. So si Satan po ay merong minister. Huwag na tayong magtaka. Satan transform as an angel of light. Nagtatransform siya. Oo, nagbabago siya ng anyo. Mga kapatid, akala mo totoo pero hindi pala. Kay Satanas pala. At yung mga minister ni Satan nagtatransform na parang minister sila ni Kristo. Pero minister pala ni Satanas. Sabi ni Paul, mga kapatid, beware! Mga kapatid, mag-ingat tayo. Baka another gospel, ang pinapaniwalaan ninyo, hindi ka maliligtas ng mga another gospel na ito na perverted gospel. Pag sinabing another gospel, mga kapatid, perverted, sinira, ang gospel of grace, dinistort nila yung gospel of grace. Sabi ng Galatians 1:6 hanggang 7, there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. May mga false teachers nagmimix ng law at grace. Kinukurap nila ang salvation dahil si Satan po mahilig po magkurap. Kinurap niya ang Bible. Hindi niya ba ikukurap ang gospel? Papayag ba si Satanas na gano'n na lamang? Papayag ba si Satan na maligtas ang tao? No. Kaya merong mga counterfeit gospels. Imamanipulate yan ni Satan. Gagamitin niya yung mga ministers of Satan. Magdi-disguise sila. Ang pinipreach nila may gawa. Imagine niyo po yan. Grace na nga tapos gagawa ka pa. Ang response sa grace, pananampalataya. Tama mga kapatid? For by grace are ye saved through faith. Walang gawa, not of works, mga kapatid. So yung mga another gospel preachers, mga perverted gospel preachers, mga ministers ni Satanas yan. Hinahaluan na, nagmimix sila ng gawa. Kasi pinaghahalo nila yung kingdom gospel tsaka yung gospel of the grace of God. Imagine nyo po yung Acts 2:38. Yan ba ang gospel natin ngayon? Marami po ang nalinlang doon sa Acts 2:38. Repent and be baptized. Kumausap kayo ng mga Pentecostal. Halos lahat sila ang answer nila na ano yung gospel nila, ano yung magliligtas sa kanila. Acts 2:38. Alam niyo po ba na sa verse na yan, ang Acts 2:38, diyan namuhunan si Satanas para marami siyang madala sa impyerno? Bakit mga kapatid? Kasi hindi nagra-rightly divide. Ang Acts 2:38, hindi po ang gospel of grace of God. Amen. Para yun sa bansang Israel, mga kapatid. So maraming nagpipervert ng gospel ni Kristo, mga kapatid. Amen. Sabi ni sabi ni Sir Bilendon, Sir Georgina, gospel of the grace of God. Amen. Okay? So sabi ni Missionary Jess, what gospel is your pastor in your church is preaching? Amen. So ano ba ang pinipreach na gospel ng pastor mo? Sabi ni Sister Chris Apaya Catalo, Sister Chris, the gospel of the grace of God po. Amen! Sabi ni Brother Lesty, Pastor Ramil, itong verse na lagi nila sinasabi na iisa lang gospel dahil kasama daw ang 12 apostle, hindi lang si Paul ang sinasabihan, which in other ages was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Okay, mayroon tayong dyan Brother Listy, mayroon tayong pag-aaral dyan at natin yung verse 5 na yan, okay? At mamaya sasagutin yan ni Missionary Jess. Mamaya sa comment sasagutin niya yan.
Okay. So, sabi ni Sir Manuelito Hermoso, opo, ayan ang gamit nila at dinadagdag sa salvation. O, yan. Yung Acts 2:38, maraming gumagamit niyan. Hindi lang mga Pentecostal. Meron akong nakausap na Baptist din. Acts 2:38, kasama daw sa Gospel of Grace. Imagine niyo po, maraming blind sa tamang gospel. Maraming binablind si Satan. Kasi kinalat ni Satanas sa buong mundo yung mga minister niya. Yung mga ministers of Satan, mga prosperity gospel yan eh. Social gospel. Yung bang puro positive. Puro positive yan. Meron akong nakausap na babae po siya, sabi niya Christian siya. Then tinanong ko siya, ligtas ka ba? Sabi niya, ligtas. Okay? So, anong gospel mo? Ano po yung gospel mo? So, hindi niya mabanggit yung gospel of the grace of God. Okay? Sabi ko, sige, ituro ko sa iyo kung ano yung gospel na magligtas. Yung gospel of the grace of God na namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay. Sabi niya, okay. Okay, so ang tanong ko, tinuturo ba yan dyan sa inyong church? Okay, sa church nila, sa CCF. Sa CCF. Okay, so sabi niya, tinuturo naman sa amin, sabi niya, pero hindi yung rightly dividing. Sabi niya, ang gospel sa amin, isa lang. Lahat sa Bible, iisa lang ang gospel. So yung Acts 2:38, gospel din nila yan. Pare-parehas lang yan kasi. So yan po ang mga tinuturo sa maraming simbahan. Tapos tinuruan mo ng tamang gospel, i-reject pa. Kasi nga, okay, ang final authority nila, yung doktrina ng simbahan, hindi yung tinuturo ng salita ng Diyos. Imagine niyo po mga kapatid. Hindi salita ng Diyos. Hindi sila magpapaturo, magpapakorek sa salita ng Diyos. Kasi yun ang nakagisna nila. 30 years na ako dito. Sasabihin mo mali ako? 30 years ako dito. More than buong buhay ko, dito na nga ako mamamatay sa religion na ito. Tapos sasabihin mo, mali yung gospel ko. Yun ang pride mga kapatid. Ayaw magpaturo, okay, sa katotohanan. Okay? Kaya maging open-minded lang tayo mga kapatid. Mag-humble lang tayo. Alisin natin yung pride. Tama? Ako po, nagsasalita ako hindi po dahil mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po ang truth. Wala akong opinion dito. Hindi palagay ko. Hindi yung opinion ko. Ang mahalaga. Ang mahalaga yung salita ng Diyos. Tama mga kapatid? So, patunayan mo, prove all things. Diba? Anong gagamitin mo para ma-prove mo ang lahat ng bagay? Word of God. Scripture lang tayo. Amen. Pag-usapan natin gamit ang scripture. Kasi tinatanong ako, ano pastor sa palagay mo? Sa palagay mo, ganyan ba? Pastor? Sa palagay mo? Sabi ko, sis, hindi sa palagay ko. Salita ng Diyos ang mahalaga, hindi yung palagay ko. Amen. Kaya, mga kapatid, dapat lahat ng sasabihin natin galing sa salita ng Diyos. Huwag tayong magkikreate ng sarili nating interpretation. Ang salita ng Diyos kaya niyang i-interpret ang sarili niya. Comparing scripture with scripture. So mag-ingat tayo mga kapatid. Sabi ni Paul yan inulit niya yan. Let him be accursed. Let them be accursed. Pag merong angel na mag-preach o sino man na mag-preach ng another gospel which is not another, yan ay counterfeit gospel. Kino-combine nila yung batas at yung biyaya. Pinagmimix nila yung gospel of the kingdom at yung gospel of the grace of God. Kaya nagiging perverted gospel.
Di ba doon sa Acts chapter 15? Ano yung issue doon, mga kapatid? Bakit sila nagkaroon ng conference? Kasi okay, merong pong nagtuturo na except ye be circumcised, ye cannot be saved. Di ba? Di ba yun ang issue? Kaligtasan, doktrina ng kaligtasan. Importante yan, mga kapatid. Kaya nag-conference ang mga apostol. Si Pablo at si Barnabas pumunta doon. Present nila yung gospel of grace, mga kapatid. Wala nang gawa. Wala nang batas ni Moises. Ye cannot be justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Amen. So wala na ang gawa ng batas. So wag na nating i-mix ang batas sa grace. Kasi pag pinaghalo mo yan, mga kapatid, nag-create ka ng perverted gospel. Yan ang tinutukoy ni Paul sa mga taga-Galatia. Kasi nakinig ang mga taga-Galatia sa Paul's teacher, sa minister ni Satanas. Sabi ni Paul, mga mangmang kayo, mga taga-Galatia. Sinong nagkulam sa inyo? Kinulam kayo. Paano nyo ba na-receive ang Holy Spirit? By the works of the law or by the hearing of faith? Paano kayo naligtas? Paano nyo na-receive ang Holy Spirit ngayon, mga kapatid? Sa paggawa ng batas o sa pakikinig sa pananampalataya? Diba, mga kapatid? Ang gospel of grace, mga kapatid, ang response lang dyan, napakinggan mo at sinampalatayanan mo. Ephesians 1:13, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that spirit of promise. Amen. Mga kapatid, Okay, sabi ni Brother Reynaldo Lorzano, napakahalaga sa kaluluwa natin na iakma ang tamang gospel sa panahon natin ngayon, the gospel of the grace of God. Amen. Nandyan po yung answer ni Missionary Jess Litargo. Who else received the revelation later? Okay? So, yun po yung answer kay sa tanong ni Brother Listy. Okay? So, lahat tayo estudyante po, Lahat po tayo estudyante. Ang teacher natin, ang Holy Spirit. Mga helpers tayo ng joy ng mga mananampalataya. Hindi tayo magkukontrol ng pananampalataya ng mga members natin sa church. Ang mga pastor dapat hindi magkontrol. Huwag nilang abusuhin ang pagiging leader sa simbahan. Mga kapatid, dapat servant, dapat helpers of your joy. Tama, mga kapatid? I hope naintindihan niyo po ang ating pong pinag-aaralan ngayon pong gabi. Amen? Okay, pag may tanong po kayo, ilagay niyo lamang po sa comment section para klaro po tayong lahat. Okay, lalo na sa mga bago, magtanong kayo, i-personal message niyo po ako after nito. Okay, i-personal message niyo ako kung meron kayong nais i-clarify sa atin pong topic ngayon pong gabi. Okay po, mga kapatid. Okay, nawala yung aking so hindi ko na makita yung mga comment. Okay, wait lang po Okay, ayan. Okay. So nandyan may mga comment dyan. Okay, basahin niyo po yung mga dinadagdag po ni Missionary Jess. So naglalagay po ng mga verses dyan. Hindi yan palagay, hindi yan opinion. Okay? So, nakakatakot po, ang another gospel. So kung may concern ka sa kaluluwa mo, may concern ka sa kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay, dapat pag-aralan mo ang subject na ito, mga kapatid. Kasi mahirap na, mga kapatid. Mahirap na ang mapunta sa impyerno.
wala nang alisan, wala nang exit, mga kapatid. Kaya dito pa lang, buhay pa tayo, mga kapatid. Now is the day of salvation. Siguraduhin mo na yung gospel na sinampalatayanan mo, tamang gospel na naaayon sa panahon natin ngayon. Tama, mga kapatid? Amen? So, alin dyan sa tatlo ang gospel na magliligtas sa iyo? Alin dyan po sa tatlo? Wala pa tayo doon sa ikaapat. Dito sa tatlo, ano yung gospel na nagligtas sa iyo dyan? Kingdom gospel? O grace gospel? O gospel of the grace of God? O itong another gospel na pinagmimix nila, pinaghalo-halo nila, no, yung kingdom at church, o yung grace at law, minixture nila. Alam niyo po ba na kaya nga sinabi rightly dividing, kasi pag nagmix ka, equals to heresy, mga kapatid. Delikado talaga, yun ang danger. Kapag hindi ka nag-rightly divide, talagang mapapahamak ka. Mapapahamak ka, distraction. Kaya very crucial yung instruction na yun na mag-rightly divide. Wala kang ibang option kundi magsumunod doon sa instruction na mag-rightly divide. Kasi pag hindi mo in-apply ang rightly dividing, mga kapatid, nag-mix ka, minixture mo ang mga gospels na ito, mapupunta ka dyan sa perverted gospel. Another gospel. At mayroong mga ginagamit si Satan hanggang ngayon, mga kapatid. Sa present time natin ngayon, mas dumami po ang mga perverted gospel preachers or ministers. Sabi ni Paul, mga kapatid, yan ang kinakatakot niya. Diba? Doon sa 2 Corinthians chapter 11, I fear. Yun ang kinakatakot niya. Baka mabigayl kayo. Very subtle si Satan. Baka mabigayl tayo. Tama, mga kapatid? Baka madaya tayo. Katulad ng ginawa ni Satan kay Eva. From the simplicity that is in Christ. Diba ang kaligtasan ay napakasimple. Bakit? Tinapos na ni Kristo. Finish na, mga kapatid. Kompleto na. And then dadagdagan mo pa ng iyong gawa, ng iyong ritual, ng iyong pagtatites, ng iyong pagpipray, ng iyong pag-attend sa church. Sasabihin mo, ako ay member ng ganito, kaya I used to be saved. Pupunta ako ng langit kasi ako ay ganito, pastor ako, ministro ako, pari ako, madre ako, ano pa? Reverend ako, PhD ang tinapos ko, pagkadalubhasa sa heretical na doktrina, PhD yon, mga kapatid, pagkadalubhasa sa heretical na doktrina. Sasabihin mo, mali ang gospel ko? Reverend ako, doktor ako? Yan. Yun ba ang makapagligtas? Ever learning and never able to come unto the knowledge of the truth. They profess themselves to be wise. They became fools, mga kapatid. Kapatid, napakasimple ng kaligtasan sa panahong ito. Dahil ginawa na ng Panginoon ang mahirap. Naghirap na po si Kristo. Lahat ng hirap dinanas na ni Kristo para hindi na tayo mahirapan. Grasya na. Ayan na, grasya. Ino-offer niya ang salvation gift. Free. Walang bayad. Full payment na sa dugo ni Kristo. Sampalatayanan mo na lang sa puso mo. At ang tatak ng Holy Spirit, sisilihan ka ng Holy Spirit, ang patunay na ikaw ay may kaligtasan. Kung may Holy Spirit ka, ibig sabihin nun, member ka ng body of Christ,
Ikaw ay pinakamamahal ng Diyos, accepted ka sa beloved of God. Amen? Ginawa kang santo, mga kapatid, santo, sanctified in Christ ka na. Amen? At someday, i-glorify ka niya sa rapture. So, what else, mga kapatid? Mahirap ba maligtas ngayon? Hindi. Mag-believe lang ba talaga? Yun ang sinabi ng Bible. After that ye believe. May sinabi pa ba? After that ye believe. Di ba? May sinabi pa bang iba na para maligtas? Sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Di ba? Yung salvation, nandun sa gospel ni Kristo. Nandun yung power of God to salvation. Paano ka masisave? Pag nag-believe ka doon sa gospel of Christ. Sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ. Amen. So, wag nating dagdagan, wag nating i-pervert ang gospel ni Kristo. Amen, mga kapatid. So, sana ho ay nasusundan po natin. Alin dito sa gospel na ito ang magligtas sa panahon ngayon? Alin, mga kapatid? Gospel of the kingdom? Gospel of the grace of God? O another gospel? Mga kapatid, seryosong bagay po ito. Nakataya dito ang kaluluwa natin. Kaya, mga kapatid, alisin natin yung pride natin. Dahil lang ba sa denomination? Hindi yan tinuturo sa aming simbahan. Hindi yan tinuturo ng pastor ko. Hindi yan tinuturo mula nung bata ako. Lumaki na ako sa aming denomination. Hindi yan tinuturo. Huwag mong sabihin na mali ang aming teacher, ang aming pastor. At ikaw lang ang tama. Nagmamagaling ka. Yan ang mga reaksyon ng iba. Am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth, sabi ni Paul, mga kapatid, sa mga taga-Galatia. Nagiging kaaway niyo ako dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Mga kapatid, masakit talaga ang totoo. Masakit ang truth. Mga kapatid, kaya mas maganda na po na magpakumbaba tayo. Tanggapin natin yung truth. Amen. Dahil para sa ikaliligtas natin yan. Graduate po ako sa Bible School. 5 years po ako sa Bible School. Hindi po ito tinuro, mga kapatid. Pero meron pong nagturo sa akin ng ganito. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na hindi ako nagmatigas ng puso ko. Tinanggap ko yung truth na ito, mga kapatid. Inalis ko yung pride ko. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, kung ito yung truth, tatanggapin ko ito. Mga kapatid, salamat sa Holy Spirit na ginaid tayo, ginabayan tayo sa lahat ng truth, mga kapatid. Huwag tayong magmamataas. You can do nothing against the truth, mga kapatid. Mahirap sumipa sa matulis na bagay. Kapag kinalaban natin ang truth, mga kapatid, mahirap kalaban ang truth. Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Romans 2:16, In the day God shall judge the secrets of men according to my gospel. Mga kapatid, alisin natin dito yung denomination natin. Huwag tayong maging bias. Alisin natin, iset aside natin yung religion na kinakabilangan natin. Pag-usapan natin ngayon yung truth
hindi yung opinion natin. Huwag nating i-validate sa salita ng Diyos ang ating paniniwala. Dapat pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang puso natin mga kapatid ay mapagpakumbaba, naghahanap ng truth, hindi yung i-validate lang yung dati na nating paniniwala. Kaya nga nag-aaral tayo scripture with scripture, comparing spiritual things with spiritual. Amen. For the prophecy of scripture is without any private interpretation. Walang dapat sariling paliwanag ito. Ang mag-i-interpret lang nito ang Diyos. Let the Bible interprets itself because the Bible is sufficient. The King James Bible is perfect, sufficient mga kapatid. Nandyan na lahat. Isi-search na lang natin daily ang salita ng Diyos at i-rightly divide ang salita ng katotohanan. Amen mga kapatid? So, mga kapatid, I hope na nagiging helper po ako ng inyong joy. Hindi po ako umaatake ng sino man. Wala akong inaataking tao. Oho, hindi ako nang banggit ng tao na inatake. Mga kapatid, ang atakihin natin yung maling katuruan, yung maling gospel, yung mga perverted gospel. Yan ang inaatake natin mga kapatid. Kasi maraming dinadala sa impyerno ang another gospel, ang mga perverted gospel. So ano yung content ng another gospel? It is the perversion of the gospel of Christ. Sana po magising tayo sa truth at maging open-minded tayo sa truth, dispensational truth, mga kapatid. So dito na po tayo sa ikaapat na gospel, number 4, the everlasting gospel. At ito po yung gospel na ipipreach sa tribulation period. Hindi po natin yan gospel. Dahil wala na po ang body of Christ dyan. Kung member ka ng body of Christ, ligtas ka, na-save ka ng gospel of the grace of God, ira-rapture ka po. Dito ka. Bago mangyari ang tribulation period, nandun na po tayo sa langit. Amen mga kapatid? Our blessed hope. Ang rapture. So, ang everlasting gospel, ito po'y binanggit sa Revelation chapter 14 verse 6 hanggang 7. At ang spokesperson po dyan ay angel from heaven. So yung anghel nangaral po ng everlasting gospel sa lahat ng bansa. So mga kapatid, ang context, tribulation period, kailan ipipreach yan? During tribulation period, mga kapatid. Ano ang content? Ano ang nilalaman ng everlasting gospel? So ayon po dyan sa Revelation 14 verse 6 hanggang 7, it is the gospel during the tribulation period. That the message is to fear God, give glory to God. So this gospel is not about grace through faith alone. Hindi yan yung gospel sa panahon natin ngayon na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Okay, but it is about worship and judgment. This is a call to recognize God's sovereignty before His wrath is poured out. So ito na po yung final blow. Ang magpipreach po nito ang angel from heaven. Kumbaga, tatawagin na lahat ng tao. Okay, mga tao sa buong mundo, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Sambahin nyo ang Diyos. Mga kapatid, pag hindi sila sumunod dyan sa gospel na yan, yan po yung wrath ng Panginoon, ibubuhos niya yung puot niya sa panahon na yan. Kaya mga kapatid, wag mo nang danasin
yung panahon ng tribulation period. Anytime, pwedeng dumating ang Panginoon sa rapture, at kung hindi ka naligtas sa biyaya ng Diyos, sa gospel of the grace of God, doon ka papasok sa tribulation period, mabubuhay ka dito sa lupa, at pag napakinggan mo yung angel from heaven, nangaral ng everlasting gospel, yun ang sundin mo. Yun ang paniwalaan mo para hindi ka mapunta sa impyerno. Huwag kang magpatatak ng 666. Okay? Huwag kang papayag na matatakan ka. Hanggat maaari, huwag kang magpatatak. Ikamatay mo man, basta hindi ka magpatatak. Yun po ang way para maligtas ka. Pananampalataya at mayroong pagtitiis. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito ng biyaya ng Diyos, sa panahon natin ng dispensation of grace, si Kristo na ang nagtiis, si Kristo na ang naghirap. Kaya tinawag itong gospel of the grace of God. Grasya, biyaya ang kaligtasan. Mga kapatid, ano po yung natutunan natin dito po sa atin pong pinag-aralan? Ikaw ba ay hindi pa ligtas? Naguguluhan ka ba sa mga gospel sa Bible? Sana ngayon naging maliwanag sa iyo na meron lamang isang gospel na makapagliligtas sa panahon na ito ng biyaya. Na rightly divide natin ang iba't ibang gospel sa Bible, ang gospel of the kingdom, ang gospel of grace, another gospel, at yung everlasting gospel. Anong gospel? Ang pinaniwalaan mo na nagligtas sa iyo. Sigurado ka bang ligtas ka? Sigurado ba ang pananampalataya mo ay sa gospel sa panahong ito ng biyaya? Mga kapatid, are you saved in the gospel of the grace of God? O doon ka sa another gospel na nagmimix, na perverted, na imitation yan galing kay Satanas, kinopya pero counterfeit. Sabi ni Paul, which is not another. Ibig sabihin, counterfeit yan, galing yan kay Satan. Dadalhin ka niyan sa impyerno. So right division, mga kapatid, is not an option. It is obedience. Ito po'y napakahalaga. Mga kapatid, hindi dahil nag-aaral tayo ng ganito, magaling tayo. Hindi dahil nagra-rightly divide tayo tayo lang yung tama. Hindi natin pinapakita na magaling tayo. Hindi po dapat nag-result ng pride ang right division, kundi mas lalong nauunawaan natin ang lahat ng bagay sa biyaya ng Diyos, at mas lalong nagpapakumbaba tayo sa Diyos at nagpapasalamat sa Kanya na kung hindi tayo sumunod sa instruction na mag-rightly divide, hindi tayo matuturuan ng tamang ebanghelyo ng kaligtasan. So para po hindi matwist ang gospel, hindi ma-distort ang tamang gospel, right division is the only way. The key, ang susi, mga kapatid, is rightly dividing the word of truth. Okay, so ngayon mga kapatid, tapos na po tayo sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. Kung meron kayong question, mga katanungan, pwede nyo pong ilagay sa ating comment section. At mga kapatid, mag-edify tayo sa bawat isa. Magkaroon tayo ng unity in the faith. Amen. Magtulungan tayo, maging helpers of your joy ang bawat isa sa atin. Huwag tayo pong magsiraan. Huwag tayo pong magkagatan, biting one another. Huwag tayo pong mag-inggitan.
Huwag tayo pong yung bang katulad sa Corinthians na may division. Ako kay Paul ako. Ako kay Apollos. Ako kay Cephas. Carnality yan, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan natin, si Kristo ang dapat mataas. Sa lahat ng pag-aaral natin, hindi tayo nagpapagalingan. Si Kristo dapat ang makilala. Siya ang maitataas sa pag-aaral natin ng rightly dividing the word of truth. Mga kapatid, tayo minsan ay nagiging ma-proud dahil sa knowledge. Pero sabi ng Bible, no, knowledge pop up, but charity edifieth. So ipag-pray natin ang bawat isa na magkaroon tayo ng charity. Amen? Practice natin yung pag-ibig. Kung tayo magkakapatid, sabi ni Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 1 verse 7 o Romans chapter 1 verse 8, yung topic natin kaninang umaga. Diba? Na nagpapasalamat siya sa Diyos sa mga believers na naghahayag ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung merong mga believers, mananampalataya, mga ligtas, na nag-i-stand sa truth, nagsasalita ng truth, at dahil doon, mga kapatid, nagtutulungan tayo, nagpapalakasan tayo, kung nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron pong mga believers, mga kapatiran na naghahayag ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, hindi po ako mag-control ng inyong pananampalataya. Dapat ang mag-control ang Diyos, ang salita ng Diyos. Amen? Ang banal na Espiritu. At dapat ang mga tagapagturo, katulad ni Apostle Paul, ay helpers of your joy. Amen? Nawa, mga kapatid, sa gabing ito, naging helper ako ng inyong joy. Mahal ko kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo sa Panginoon dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen, mga kapatid. God bless you all and good night. Mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa grasya niyo. Nalaman namin ang ebanghelyo ng inyong biyaya na kung paanong namatay si Kristo para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay namang muli sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Lord, salamat po na meron kaming tatak ng Holy Spirit na tinuruan po kami na mag-stand, magpakumbaba, at kami Panginoon ay maghayag ng aming pananampalataya ayon po sa inyo pong kalooban na lais ninyo ang lahat ng tao ay maligtas at mapunta sa kaalaman ng katotohanan. Lord, nawa Panginoon, ang aming pag-aaral ngayon ay meron pong naabot na kaluluwa. Naligtas ang kanyang kaluluwa dahil na-present na ipangaral ang iyong ebanghelyo ng biyaya na ang kapangyarihan ninyo patungo sa kaligtasan sa bawat isang manampalataya. Lord, dalangin ko po na kaming mga ligtas na ay makaabot kami sa kaalaman ng katotohanan. At ma-enjoy namin ang inyong salita, ma-apply namin sa buhay namin. Hindi para magmalaki, hindi para magmataas, hindi para ipakita na kami ay magaling sa iba, kundi Panginoon, ang ma-develop sa amin ay charity na mag-e-edify ng mga kapatiran, magpapalakas ng pananampalataya ng iba. Lord, hinihiling po namin ang lahat ng ito. Kayo po lamang ang maitataas. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, patugtog po tayo ng isang awit, mga kapatid, bago natin i-close ang ating pong video.
door could not be found. Heaven's walls were great and high, all inside were safe and sound. But God, who so loved mankind, who He had made and given breath, knew that to redeem them the price to pay was death. No search was made to find someone who would take this dreadful chore, 'cause only one, God's only Son, could be heaven's only door. The angels knew once He was gone, a song could not be sung, but a door to heaven is of no use unless on earth is hung. A door was hung at Calvary, it's standing open wide. Eternal life is waiting for all who step inside. And what is become earth's greatest gain was heaven's greatest loss. Heaven's door was hung at Calvary, and it hinges on the cross. He entered this world through a virgin's womb, and He felt our pain and strife. Through the door of death He soon would go, our great ransom paid for life. Once inside, the door was sealed, Satan thought he'd won the war. But it is no secret how death was conquered, the key was in the door. A door was hung at Calvary, it's standing open wide. Eternal life is waiting for all who step inside. And what is become earth's greatest gain was heaven's greatest loss. Heaven's door was hung at Calvary, and it hinges on the cross. Heaven's door was hung at Calvary, and it hinges on the cross.